Sabi nila, ito raw yung time para hanapin ang sarili. Pero bakit ganun? Sarili ko lang ang kasama ko, pero feeling ko may nawawala pa rin. Alam ko na. Yung marunong magluto. Kailangan nga ba talagang maging chef dito sa campsite? O sapat na yung marunong kang magdasal na sana hindi hilaw? Yung sinayang mo, bakit masarap marunong magluto? Siyempre, may pros kapag marunong ka. Una, hindi ka lang nabubuhay. Sa Lucky Me at sikat ng araw. Pangalawa, ikaw ang hari ng campsite. Ang hirap kasi sa solo camping. Kapag nasunog yung luto mo, wala kang ibang masisisi, kundi sarili mo. Hindi mo pwedeng sabihing, ang pait. Kasi ikaw si Ma, ikaw si Pa, at ikaw din ang kawawang anak na kakain yan. Para kang overcooked na kanin. Kasi kahit medyo mahirap lunukin, hindi ko pa rin magawang itapon. Ang cons, ang pagluluto sa camping. Akala mo aesthetic? Hindi po. Ang totoo, para kang nakikipag-away sa usok. Akala ko ba solo camping? Bakit yung usok sunod ng sunod sa akin? Close ba tayo? At yung paghuhugas? Yung sebo ng delata, mas matindi pa kumapit. Kaysa sa ex mong ayaw kang tantanan. Minsan mapapaisip ka talaga, kailangan ko ba talagang kumain ng mainit? O kailangan ko lang talaga ng kausap? Sa totoo lang, kahit gaano kahirap magluto mag-isa, may kakaibang fulfillment yung nakaraos ka. Pero mas masarap sana kung may taga-tikim, di ba? Sabi nila, cooking is an act of love. Kaya siguro laging sunog ang luto ko. Kasi lahat ng pagmamahal ko, naibigay ko na sa iyo. Handa naman akong maging cook mo habang buhay para hindi mo na kailangang hanapin ang lasa ng buhay. Kasi sa piling ko pa lang, solve ka na. Kaya ang sagot, kailangan bang marunong magluto? Hindi naman, basta marunong kang mag-adjust. Kung hindi masarap ang pagkain, bawiin mo na lang sa view. Kung wala pa ring view, bawiin mo na lang sa forma. Ride safe, camping safe, at sana busog tayo lahat. Kita-kits sa susunod na trip.